Likas para sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin. Kahit nga raw may kinakaharap na malaking problema o nasa gitna ng mga matitinding pagsubok sa buhay, nagagawa pa rin nating ngumiti at tumawa. Isa sa mga dahilan kung bakit natural para sa mga Pinoy ang kultura ng pagiging maligaya ay ang ating pagiging kontento at mapagpasalamat sa kung ano ang naipagkakaloob na biyaya sa atin. Nagagawa nating pahalagahan ang bawat bunga ng ating pagtitiyaga at pagsusumikap. Mga mag-aaral, mga guro, mga magulang at mga panauhin, isang taon na naman ang ating napagtagumpayan, isang taong muling sumukat sa lakas at katatagan ng bawat isa, isang taong nagtulong-tulong, nagbahaginan at nagkaisa ang ating paaralan, mga mag-aaral, mga guro, mga magulang at iba pang mga kaibigan. At ngayong nalalapit na nating anihin ang matamis na bunga ng ating tagumpay para sa taong panuruan 2023-2024, ating ilaan ang espesyal na umagang ito upang makapagpasalamat sa mga naging kabahagi sa ating paglalakbay sa nagdaang taon, lalo't higit sa ating Panginoong may kapal. Ating ipagdiwang ang ating tagumpay at mga aral na ating natutuhan. Isang mainit na pagbati ng maganda at mapagpalang umaga sa lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa natatanging araw na ito, ang Araw ng Pasasalamat 2024. Ako po si Ginoong Mark Vincent Millona, ang guro ng palatuntunan sa umagang ito. Ating isabuhay ang diwa ng pasasalamat at pagkakaisa bilang isang paaralan. Upang formal na simulan ng ating programa, hinihikayat ang lahat na tumayo para sa unang 3 bilang, ang pag-awit sa pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng doksolohiya at pag-awit sa mga himno ng reyon, sangay at paaralan na siya nating masasaksihan sa pamamagitan ng audiovisual na presentasyon. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save.
stay forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, with all my fears and failures. Lord, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. So now I surrender. Oh, we surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. We sing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. We sing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Sa timog Katagalugan, sumibol ang bagong pangalan.
lungsod kong pinagmulan ay nakila sa silangan. Ito ay bugad ng mga bayanging kay rangal na nasawi sa gitna ng karimlan. Lungsod Cavite, kami ay narito, magtatanggol sa dakilang ngalan mo. At sa gitna ng lungkot at bandang saya, kaming lahat ay sama-sama. Lungsod Cavite na aming mahal, ika'y ligaya nitong buhay. Lungsod Cavite na aming sinta, ika'y mabuhay sa tuwi-tuwina. Lungsod Cavite na aming mahal, ika'y ligaya nitong buhay. Lungsod Cavite na aming sinta, ika'y mabuhay sa tuwi-tuwina. Libliman ka ng kaalaman, gabay sa aming mga hakbang, hanggang sa aming paglalakbay, inang paaralang Cavite High. Kakayahan namin ay iyong pinagay, tungo sa mga pangarap na aming inaasam. Sa nagdaang siglo ng paglalakbay, Cavite High, salamat sa iyong gabay. Mga tagumpay na laksan na kami, dangal ng langit ang sabong hatid. Cavite National High School pa rin ang sa puso namin umakatid. Pagmamahal at pag-asa ang iyong paglay, katagalan at kahusayan ang iyong ibinigay. Pangalang hiyas na ang aming lungsod, ngayon at bukas Cavite High. Mabuhay Cavite High! Maaari na po tayong maupo. Sa yugtong ito ng ating programa, upang buksan ng ating palatuntunan at magbigay ng kanyang mensahe ng pagbati. Narito ang ating napakasipag at butihing ina ng kagawaran ng edukasyon sa pagpapakatao at Special Program for the Arts. Mga Ginoo, ginang at mga binibini, pasalubungan natin ng mainit na palakpakan ang ating mahal na ulong guro, Ginang Daisy B. Bautista. Thank you, Sir Mark. Sa ating panauhing tagapagsalita, sa ating punong guro, sa mga kapwa ko department heads ng iba't ibang asignatura, sa mga subject group heads, A.O. Bernadette Dangaran, mga guro, mga magulang, mga mag-aaral. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito ay tinuturing nating mahalaga sapagkat ito ang araw na tayong lahat ay magpapasalamat o nagpapasalamat sapagkat sa kabila ng pagsubok na ating dinanas, nandyan ang nakahamatay na COVID-19 na hindi tayo handa sa pandemyang ito sa ating mga naranasan. Ngunit hindi sumuko ang pamunuan ng DepEd upang maitawid ang inyong pag-aaral. Last school year,
nag-shift tayo from face-to-face to modular. Dahil naman sa matinding init na ating naranasan. Lahat na yata ng pamamaraan ay pinagdaanan ninyo. Blended learning, shortened na, may rotational pa, pero naidaos natin ito. Ngunit lahat tayo ay patuloy na hinaharap ang hamon upang sa darating na ilang araw pa, kayo ay magsisipagtapos na may ngiti sa labi at magsasabing, "Thank you, Lord. Hindi niyo po kami pinabayaan." Kayo mga kabataang Pilipino, sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, handang humarap sa anumang hamon ng buhay. Ang pagdiriwang na ito ng pasasalamat ay ang pagsasama-sama ng mga pamilya at magkakaibigan upang pagnilay-nilayan ang mga blessings na ating nakamit, lalo na kayong mga mag-aaral na magsisipagtapos. Sa dahong ito, hinihiling ko po na tumayo tayong lahat. Tayo po tayo. At isang minutong katahimikan upang tayo magpasalamat at manalangin sa ating Panginoong Hesus. Nawa ay gabayan kayo ng may kapal para sa panibagong hamon ng buhay at dalhin kayo sa daan ng minimithing tagumpay. Muli, isang magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Daisy, para sa inyong mensahe. Tayo po ay magpatuloy sa bahaging ito para sa pagbasa ng banal na kasulatan at pagpapakilala sa ating tagapagsalita. Malugod ko pong ipinakikilala ang puno-anin ng kagawaran ng TLE Home Economics at Special Education, Ginang Marisa M. Esteban. Pagbasa mula sa mga sulat ni Nehemiah, Kabanata 1, versikulo 1 hanggang 4. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hekalias. Noon ay ika-9 na buwan ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang aking kapatid na si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda. Kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait sa mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila, nawasak pa ang pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang ating panauhin sa espesyal na araw na ito ay produkto din ng Cavite National High School. Siya ay kabilang sa Section Amethyst at nagtapos noong 2009 at kumuha ng kursong BS Hospitality Management, Major in Hotel and Restaurant Management at San Sebastian College Recoletos de Cavite noong 2014. Noong January 2016, siya ay nagtrabaho bilang collection officer sa Security Banking Corporation at isa siya sa monthly top collector. Noong taong 2017, siya ay nakapasa sa Civil Service Professional Examination
na may markang 82.76%. Taong 2018, nagtapos siya ng Master of Arts in Christian Leadership sa Asian Seminary of Christian Ministries. Taong 2018 hanggang 2020, siya ay naging Administration Officer with collection function sa Asian Seminary of Christian Ministries na ang ilang tungkulin niya ay monitor students' account for collection, collects accounts receivable via email and phone, audit supplies and inventories, at marami pang iba. Simula 2020 hanggang 2021, siya ay naging Development Officer sa naturang institusyon na ang ilang tungkulin ay create engagement letters for potential donors and sponsors through email and phone, grant writing, oversees interview for potential students, assistants, and scholars, provides students assistance and scholars evaluation, promotes students' financial aid program. Isa lamang po iyan. Hanggang 2022 at sa kasalukuyan, siya ang academic assistant to the dean sa parehong institusyon na may ilang tungkulin bilang enforces the academic advising program, schedule of activities, assist in the assignment of faculty advisors and mentors, update and provide advisory folders to academic advisors, disseminating information about academic advising, enforces the academic probation program, monitors academic performance of students, and provides reports on students' academic standing to faculty advisors, mentors, and scholarship committee, disseminates information about academic probation to all concerned, at marami pa pong iba. Siya ay Youth Ministry Head sa A Blessed Church simula 2019 hanggang sa kasalukuyan, Worship Leader, A Blessed Church simula 2018 hanggang sa kasalukuyan, Mission Site Head, A Blessed Church simula 2016 hanggang 2018, Replication Unit Head, Cariton Classroom, Dynamic Teen Company, Program Head, Cariton Classroom, Dynamic Teen Company simula 2012 hanggang 2013, Site Head, Cariton Classroom, Dynamic Teen Company simula 2010 hanggang 2013, President, BSHM Students Body Organization, San Sebastian College Recoletos de Cavite, simula 2010 hanggang 2011. Siya ay isang leader, team player, works efficiently and effectively, speaks and writes English fluently, high communication skills and coordinates well, computer literate, collaborative, analytic, and critical thinker. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating panauhin, walang iba kundi si Pastor John Brian P. Peña Florida. And thank you, ma'am, for that very comprehensive po na introduction. Very generous po. Maraming pong salamat. And good morning po, Cavite National High School. Yan, sa atin pong community, sa atin pong mga learners, parents, teachers, and to our administrators who are here today. Ayan, salamat po, may nakikilala pa po akong mga muka. Ako po ay graduate noong 2009. Akala ko po, karamihan po sa aking mga teacher, naalala ko nag-retire na. So, yung ibang mga teachers ko po na nandito, marami pong salamat for gracing this time na makita ko po kayo ulit. Yeah, nagpapasalamat din po ako una sa Panginoon for bringing me here today. One of the things that is very, hindi ko po nakita in the future that I will be serving the Lord. No? Nung ako po ay nasa Cavite National High School, hindi ko po hinagap na ako po ay maglilingkod sa Diyos. At through it, I'll be able to give back to my alma mater today. So marami pong salamat din kay Sir Randy for inviting me here ngayong araw po na ito and this opportunity to give back to my school. But before we go further po doon sa pag-uusapan po natin ngayong umaga, no? I would like to share with you po, lalo na sa mga students din natin, yung isa pong research na ginawa po ng tinatawag po natin na Barna Research Group. Ayan, dito pala ako sa side na ito. Ayan. Ito pong research na ito ay kinonduct noong 2018. Ang mga participants po ng research na ito ay mga Gen Z.
And meron pa po bang Gen Z dito? Yung mga students natin, no, from 13 to 18 years old, yan, mga Gen Z pa yan, yan. Pasok, 1,490 participants ang naging part po nitong research na to. Ngayon po, itong research na to was also conducted noong 2016 para naman sa mga millennials. Yan, meron po ba mga millennials dito, mga katulad kong millennials? Ayan, si Sir Vincent, ayan. And batchmate, ayan. And si ma'am. Ayan po. Ito po yung question, no? Ang question po ng research na ito ay, what would you want to accomplish before the age of 30? Ayan. Nung kabataan niyo po ba, meron na kayong naisip na goals before you reach the age of 30? Kahit po across the generation. Yung iba po, mga boomers, Gen X, no? Mari po, meron na kayong naisip, no? Na gusto nyong ma-accomplish bago po dumating yung age na 30. Ayan. And I believe, if you were asked the same questions para sa mga kabataan na nandito today, maring iba sa inyo already has a clear path of what you would like to go before the age of 30. No? And maring iba naman sa inyo, you're still figuring out kung ano pa. Yung nasa exploring stage pa kayo kung ano nga ba yung gusto kong ma-achieve before the age of 30. Ngayon, tignan naman natin yung kinalabasan ng research na to if pasok siya doon sa mga naisip ninyo na posible na gusto nyo ma-achieve before the age of 30. So, pinag-compare yung resulta ng survey doon sa Gen Z at saka ng millennial. Tignan po natin. Ayan, ito po yung top 12. Ayan. Una po, number 1 for Gen Z is finish my education, no, before the age of 30. Sa mga millennials naman, ang lumabas, become financially independent before 30. Tapos yung second naman is start a career, na 66% yung lumabas. Samantalang sa mga millennials, finish my education. So mauna muna yung financial independence bago yung education. Pangatlo po, become financially independent pagdating naman sa mga Gen Z. And pangatlo naman sa millennials is to start a career. Tapos yung pang-apat, follow my dreams para sa mga Gen Z at sa millennials to find out who you really are. No? At pang-lima, so mababasa niyo naman yung the rest of nandiyan, sa Gen Z po, to enjoy life before having adult responsibilities. No? And sa millennials, follow my dreams. And the rest you can see there dun po sa ating screen. Na may tinamaan po ba? May na-hit ba dun sa inyong priorities before para sa ating mga Gen Z at mga millennials dito today? At para naman po sa mga nauna ng generation, meron po ba kayong nakita na tumama po before you hit 30? Yan po yung naisip yung goals before. So interestingly, in this study, none of the participants included contributing to the development and growth of their nation. Sabihin, dun po sa top 12 na nakita po ninyo, wala po sa isa doon ang ipinakita na ang goal ng isang Gen Z o ng isang millennial ay makakontribute dun po sa ikal-uunlad ng kanya pong nation. According to the study. And maaring kung kayo rin naman po yung tatanungin, kung inyo po bang naisip na sa goal po ninyo is to contribute to the nation, just like me, you would say no. Nung bata po ako, hindi ko naisip na paglaki ko, tutulong ako sa aking bansa. Parang kung binabalikan ko po, way back 2005 to 2009, hindi ko po yung naisip. No? But if you would be asked the question, o kapag tinanong po kayo, na do you have that desire to contribute for the next generation ng mga Pilipino, I would argue that you would say yes. Para sa mga grupo na nandito, yung inyo pong pagtuturo sa amin ng mga kabataang Pilipino ay isa pong indikasyon that you are desiring for the next generation of Filipinos na isa para sa ikauunlad ng bansa. And for the young generation who are here today, I would argue that it is the same for you. That you are desiring that for the next generation of Filipinos such as yourself, nakikita mo na
na makakontribute ka for that purpose, na maipagpatuloy yung ating pagiging Pilipino. And as young as we are, naniniwala po ako that we can take part in the future of our nation. No, we could and we can. Kaya naman po today, in the lens of God's Word, we will find out po that the meaningful contribution of individuals to their nation are to care, pray, sacrifice, and to act for its resilient future. Yung title po ng message natin today na nakita nyo na rin po kanina is Our Contributions to the Nation from Nehemiah chapter 1 verses 1 to 4 na binanggit po at binasa kanina. But before we continue po, let us pray. Lord, we thank you and we glorify your name, O God. We recognize na ikaw, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami naririto today ng ligtas. At dalangin ko, Panginoon, ang iyong paggabay sa pagbabahagi ng iyong salita. It is your word, Lord. Itago mo po ko sa iyong likuran at ang pangalan mo lamang ang maitanghal, Jesus. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. So, kaunting background po, no, dito po sa text natin today. Alam niyo po, konting trivia po, isa po sa mga dahilan kung bakit ako nahilig sa Old Testament ay dahil po nung ako po ay third year high school, ako po ay na-captivate ng history teacher namin sa world history. Ang pangalan niya po si Sir Pamatian. Hindi na po siya nagtuturo ngayon sa Cavite High. Pero nung ako po ay high school, isa po siya sa nagbigay sa akin talaga ng matinding inspiration into studying history. Yan. Ito po, ayan, si Sir Vincent, makapag-testify on my behalf din, that he really captivated our hearts into studying history. Kaya po nahilig ako sa Old Testament ng Bible. So ito pong Nehemiah ay isa pong tinatawag natin na narrative. Pag sinabi pong narrative, ito po ay tala ng history ng Israel. No, particularly, ito po ay may mga Bible scholar po na nagsasabi na posible po na yung ibang parts ng Book of Nehemiah was written by him. Kung mapapansin niyo po, no, ang pagkakabanggit ng unang mga words sa verse 1 is, this is the memoirs. Ito po ay mga tala. No? Tapos biglang mag-shift sa first person point of view. No? As much as meron nagsulat na ito ay mga tala, tapos biglang shift siya kay Nehemiah na, this is I. No, ibig sabihin, posibleng dalawa po yung nagsulat ng Book of Nehemiah. At posible daw po na yung author na isa was also the one who compiled the Book of Ezra. Kung kayo po ay familiar sa Book of Ezra ng Old Testament as well. Yan. So they all agree that some portion of the book was written by him or authored by other persons. Nung panahon po na ito, may mga nagsasabi po na Bible scholars that Nehemiah was actually 40 to 41 years old at that time, nung ito po ay naisulat. So and yung average age po nung time na yon, 110 to 120. So we could say that Nehemiah sa punto pong ito is fairly young. No, doon sa kanyang age group. So the setting of this book was 445 BC. The same time po nung nagahari po si King Artaxerxes. Si Artaxerxes po ay isang historical figure. Siya po ay hari ng Persia na naghari po from 465 BC hanggang 424 BC sa kanyang kamatayan. And sa punto po ito ng history ng Israelites, they were in what we call yung exile. Yan. Pag sinabi pong exile, ito po yung pagkakataon na sila po ay sinakop ng ibang bayan, tapos sila po ay pinadala sa ibang bayan para maging alipin. So currently po, na-scatter sila at sila po ay alipin ng ibang nation. And for some people who survive, yung tinatawag po nating exile, they returned back to their nation and to their land in Jerusalem. So in the dark realities po ng situation ni Nehemiah of that time sa nation ng Israel, let us see yung contributions that you and I can learn from dito po sa story na ito ng Scripture and how we can apply it in our lives as Filipinos today. So diretso na po agad tayo. Yung first contribution natin to the nation is number 1, to care for our nation. Yan. So sabi po diba doon, in the late autumn of the month of Kislev, in the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa,
Hanani, one of my brothers, came to visit me and some other men who has just arrived from Judah and asked them about the Jews who had returned from captivity or exile. And about how things are going in Jerusalem. So inaalam niya po kung anong nangyayari sa Jerusalem. So bukod po sa pagkakalipin sa ibang bayan, isa po sa hinaharap ng mga Hudyo sa panahon po na yun, yung matindi pong paghihirap at pangungutya. They're having a hard time. Tapos sila po ay hinahamak ng ibang mga kalapitbayan. And ito po yung dulot ng pagkawasak po ng kanilang walls. Yan. Yung pagkawasak po ng walls o pader ng Jerusalem ay nangyari po noong 586 BC. Ito po ay dahil po sa empire naman ng Babylon. Kung kayo po ay familiar sa world history, isa po sila sa ancient civilization. Yan, yung Hanging Gardens of Babylon is one of the 7 wonders of the ancient world. Okay? So si King Nebuchadnezzar o si King Nebi para po sa mga nahihirapan sa Nebuchadnezzar. Okay? Si King Nebi ay sinako po ang bayan ng Israel. Tapos isa po sa feature, kapag conqueror ka, sisirain mo yung lugar na kinoconquer mo. Ano pong reason bakit kailangang sirain yung wall? Para hindi na sila makarecover at hindi na sila makapalag. Okay? So wasak yung wall, sira-sira siya, and ito yung matinding problema. No? Para sa mga millennials na katulad ko, napaka-importante ng wall sa Facebook. No? Kasi dito natin na-express yung ating mga opinion, mga hinanaing sa buhay. Hindi ko lang alam kung ganun pa rin ngayon sa mga Gen Z. Kasi parang sa Gen Z ata ang uso na ngayon ay TikTok. Or pati sa millennials, gano'n na rin. TikTok na rin po ba? Kasi interestingly, yung mga youth namin sa church, nung tinanong ko sila, saan kayo nakuha ng balita? Kasi kami sa generation namin sa TV. No? Tapos sa ibang millennials yan sa YouTube, no? Tsaka sa Facebook. Ang sabi ng isang member namin ng youth, Kuya JB, ang source namin ng news ngayon ay TikTok. Kayo po ba surprise yun sa iyo na ang news ngayon ay nasa TikTok? Hindi naman. Okay, siguro dahil po kayo po ay nag-work sa mga kabataan. Ano po? Ngayon po, how significant it is to have that wall in Jerusalem of that ancient time. Yung wall po symbolizes, una po, territory of a nation. Kapag matibay yung wall mo, ibig sabihin you're establishing a territory. Ibig sabihin hanggang dito yung hangganan. Kung tayo po merong mga boundaries today, nung ancient times ang boundaries nila is yung kanilang city walls. Kapag wala kang wall, ibig sabihin stateless ka. Wala kayong hangganan, wala kayong territory na ini-establish for your nation. Pangalawa po, defense or protection. Kapag hindi po matibay yung wall mo, madali kang masasakop ng ibang kingdoms. It would mean an easy defeat. And in spiritual sense, in their context, preservation. Nais po ng Diyos para sa kanyang bayan ng Israel for them to maintain their purity as a nation. Isa pa sa pinaka-features kung bakit po sila napunta sa captivity or exile, it's because of what happened in their intermarriages. Nung sila po ay nagkaroon ng intermarriage between other nations, ang naging result po doon, nag-practice po sila ng idolatry. Dahil po, sinasamba na nila yung mga Diyos ng kanilang mga asawa, of their husbands and wives. And because of that idolatry, God gave them to the Babylonians. Kaya po sila ay na-exile. Yun po yung parusa sa kanila. So yung sufferings po and disgrace na hinaharap po ng Israel of that time ay naging cause po para kay Nehemiah na magdalamhati. Kaya po mapapansin niyo dun sa verse 4, no, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. He mourned for the state of his nation. Madalas po, ginagawa natin yung pagdadalamhati or nararamdaman natin yung sorrow kapag meron po tayong mahal sa buhay na pumanaw. At ang pagdadalamhati po ay pagpapakita that we really care for that person who passed away. And Nehemiah expressed out of his great care for the state of his nation yung kanya pong pagdadalamhati for days. Ilang araw po siyang nag-mourn. Umupo siya, umiyak at ilang araw na nagdalamhati. Tayo po bilang mga Pilipino, paano ba natin po may papakita yung ating care for our nation? I think if I ask you that question, you would have your own ideas of
what it is. Posibleng sa mga kabataan, meron din kayo maisip na pamamaraan ninyo para maipakita na, oo nga, I care for my nation. But given the opportunity today, I would like to give you some suggestions. No? Like Nehemiah, we can show our great care for our nation by what? By being informed. May alam. Informed and aware o alam mo at batid mo ang mga nangyayari sa ating bansa. You know what is happening around you and in your nation. And by doing so, by being informed, you're able to become engaged. Pag sinabing engaged, nakikilahok ka. Nakikilahok ka sa mga usapin na nakapagbibigay ng solusyon sa mga hinaharap ng bayan, imbis na maging parte ng problema. When you're informed, you become engaged, and by being engaged, you're able to give solutions rather than being part of the problem. Lalo natin sa ating mga kabataan, tayong mga younger generation, madali sa atin ngayon na mag-express ng ating opinion. No, unlike before, kasi yung millennials nasa pagitan siya ng generation na madaling pagsabihan at generation na lumalaban. No? And given nowadays, yung Gen Z talaga opinionated sila. They're easily can give what they think. No? Na kaya nilang ibigay kung ano yung mga nasa isip nila. And mahalaga yung ating part dito sa gawain po na ito. No, bukod dun sa pag-engage. No, next, with his care for his nation, kasabay ng kanyang pagdadalamhati, ito po yung susunod na contribution na pwede natin gawin for our nation today. To pray for our nation. So kasunod po nung sa verse 4, and I continued fasting and praying before the God of heaven. Alam po ni Nehemiah ang history po ng kanyang lahi. Hindi na po bago sa kanya na kaya sila nasa exile because of what they have done and for their sin against God. He fully understand po kung bakit mo nasadlak sila sa ganong situation. Kaya po, na malinaw na sagot, yung automatic na pananalangin sa ganitong pagkakataon. No? After he mourned, he prayed. Mamaya po, sa pag-uwi po ninyo, I encourage you to read the rest of the chapters po ng Nehemiah, yung chapter 1 and chapter 2, to give you the deeper sense of what he prayed for. But para sa overview po natin today, una po, binigyan din ni Nehemiah dun sa kanyang panalangin kung sino po ang Diyos. He acknowledged who God is, so how powerful God is, and God is faithful to His promises pagdating po dun sa kanyang mga pangako. Kasunod po ng mga prayer niya is yung confession niya that he and his nation sinned against God. Meron pong pagsisisi, no, doon sa kanyang panalangin dahil po sa kanilang ginawa at nung kanyang mga ninuno. And he affirmed doon sa dulo ng kanyang prayer that God will listen to his prayer because God hears his prayer. At dito po, pinahayagan namin ni Nehemiah na ang buong bayan po ng Israel, maging siya at ang kanyang pamilya po, ay nagkasala sa Diyos. Sabi po sa chapter 1 verse 7, "Huba pong napakasama ng ginawa namin sa inyo. Hindi namin tinutupad ang mga utos ninyo at ang mga tuntuning ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Moises na inyong lingkod." No? He recognized that God saved them from their exile, kaya sila nakabalik po sa kanilang bayan. And sa pagkakataon pong ito, ang dalangin po ni Nehemiah na mapakinggan po yung kanyang prayer, for he and some people are, sabi niya po doon, nasisiyahan, nagalangin ang Diyos, na bigyan siya ng tagumpay, na maisaayos muli po yung kanyang nation, yung bayan ng Israel. What comes next? To ask the favor to the king that he served. Dito po sa prayer na ito, we would really see how great the care of Nehemiah for his nation. When we are indeed informed and engaged, mga kasama po dito today, mga students, for parents, and for teachers and administrators, when we are informed and engaged with what is happening with our nation today, naniniwala po ako that we would be intentional in praying for the Philippines. Tingin ko naman po, when you hear the news and see the news of today, you have that great care for this country. And one thing that you can do that will not require you a lot of effort and resources is to pray for this nation. Isa po yun sa isang bagay na pwede nating gawin na hindi po nangangailangan ng matinding resources na ilalabas natin.
Ano po ba yung mga trends ngayon na napansin niyo po online? Naalala ko dati na uso yung piliin mong Pilipinas. Yun pa rin ba today? No? Meron pa rin po, no? May mga bagong lumalabas ngayon na videos. Naalala ko po dati, merong nauso. Ang hirap mong mahalin Pilipinas. Natatandaan niyo pa po yung trend na yun? Na doon sa mga trend na yun, may mga napupo na tayo, tapos yung mga nilalabas na mga video, ang hirap mo mahalin Pilipinas. Ano po? Lalo na kapag meron po mga pangit. Ano po yung nakita niyong pangit today? Sino po yung napapangitan sa traffic? Meron po ba napapangitan sa traffic? Sa init? Meron pa po ba? O kapag may mga nasasayang po na funds yung government, isa po yun sa mga reason ng mga hashtag eh. No? And kapag may mga bagay po na nasisira nang dahil din po sa atin, no, bilang mga Pilipino, kapag pinondohan ng government tapos hindi natin nabibigyan ng pansin o diin at pagpapahalaga. So when things are not going well for our nation, it is really easy to rant in social media. Nandali lang po eh, isang click lang, posted na agad, maririnig ka na agad ng madla of what you feel, especially for this nation. But if you are open to contribute for our nation, this is a good reminder that praying is a meaningful contribution. Na po, yung pananalangin ay isang meaningful na contribution na you and I can do as Filipinos. So this is even something na hindi po kailangan magkaroon ka ng mataas na tungkulin o kaya naman magkaroon ng yaman para maka-contribute mo po sa bayan. You would not need those things but to pray. Lalo na kapag palis na po ng palis ang ating bayan sa nais po ng Diyos, it would be very meaningful to pray for repentance o pagsisisi sa paglayo ng ating bayan sa pamantayan o standard po ng Diyos sa Kanya pong salita sa Biblia. And He would save us from our sin. Yan po yung malinaw. Sin not only committed by our nation, but our sin as well personally. That God would grant us the heart to also lift our nation back to God. So yun po yung pangalawa. No? Una po, to care. Pangalawa, to pray. Pangatlo po, to sacrifice for our nation. Sabi po, kung bigyan niyo po akong pagkakataong basahin po ito no, sa Nehemiah chapter 2 verses 1 to 5. So in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been sad in his presence. And the king said to me, "Why is your face sad, seeing you are not sick? This is nothing but sadness of heart." Then I was very much afraid and said to the king, "Let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my fathers, lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" Then the king said to me, "What are you requesting?" So I prayed to the God of heaven and said to the king, "If it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, that you send me to Judah, to the city of my father's graves, that I may rebuild it." So to better understand the sacrifice po ni Nehemiah sa account na to, alamin po natin, ano po yung current state ni Nehemiah. Alam po natin earlier that Nehemiah is also a Jew, na part ng exile. No? But he is one of the few na nabigyan po ng favor ng mga conquering kings. Kung kayo po ay pamilyar kay Daniel, yung Lion's Den, Daniel and the Lion's Den. Yan. Kung kayo po ay familiar sa story niyan, isa po si Nehemiah sa mga napili na mag-serve under the king. Kahit siya po ay isang Hudyo. Ang title po niya ay, official title niya po ay Cupbearer of the King. Oh, cupbearer pala siya. Ano pong trabaho ng cupbearer? Mag-serve po ng pagkain at ng wine sa table ng hari. Bakit mo siya important position of that time? Kapag cupbearer ka po ng hari, ikaw po ang unang titikim at kakain ng kahit anumang food and drinks na kakainin ng king. Ibig sabihin po, uso po kasi noon yung assassination plot sa mga royalty. At isa pong paraan ng assassination ay poisoning. So kapag ikaw ay cupbearer to the king, ibig sabihin ikaw ay most trusted person ng hari for his life and death. So yun po yung kanyang position. Ano po? And he is trustworthy and loyal. Kaya kapag ikaw po ay cupbearer, yun yung iyong characteristics. Kaya ka na doon sa position yun. Yan ang question. Ano po yung mga sacrifices na ginawa ni Nehemiah for his nation? Una po, he put his life in danger. As much as he is trusted by the king, hindi rin po basta-basta ang lumapit po sa hari.
Kasi po kapag ikaw ang unang lumapit sa hari, ibig sabihin you're taking advantage of the king. Kaya kung mapapansin po ninyo dito, gumawa po ng paraan si Nehemiah para siya po ang lapitan ng hari. Nagmukmuk po siya para po siya ang lapitan ng hari at tanungin kung ano yung gusto mo. So doon niya po naibigay yung kanyang request. And in his request, ito po yung matatawag natin today sa lengguwahe po ng mga kabataan na sheesh, crazy, no cap. Or para po sa mga nakakatanda here today, ito po ay absurd and very illogical. Illogical in what sense? Kanina po nabanggit natin, ano po ang ibig sabihin ng wall? And here, Nehemiah is requesting to the king na he would rebuild that wall. So kapag tinignan po ninyo ito, kapag nirebuild mo ang wall, ibig sabihin, pwede kang tignan na rebellion o treason. Kasi binabalik mo yung nation ng Israel para mo na rin sinabi na, tatayo ulit yung nation ko under your watch, king. Kaya yung ibang mga advisors mo na hari, nagalit sila actually nung nirequest ito ni Nehemiah. It is crazy, no? And it is dangerous for rebuilding the walls. No, kasi nga, no, you are technically rebelling against the king for rebuilding it. Pero dahil po sa kanyang prayer, he was granted favor by the king. Pinayagan po siya. So hindi lang po ito rebuilding ng wall, pati yung materials. Nirequest niya i-rebuild, humingi pa siya ng materials. King, bigyan mo rin ako ng pampagawa ng walls. Tapos bigyan mo rin ng sulat yung mga supplier para magawa yung walls. Ganon katindi yung request po ni Nehemiah. That's why it was absurd and very illogical in a sense. Pangalawa po, he left his high position. Imagine niyo po, he's trusted by the king and then he left that position to go back to his nation to rebuild it. Pangatlo po, he traveled quite far. Yung Susa po, na nabanggit po kanina, papunta po sa Jerusalem, ganito po siya kalayo. 1,448 kilometers. Ayan, yun po. Sa next slide po. Ayan, sige po, isa pa. Ayan. So kung yan po ay gagawin natin sa mapa ng Pilipinas, imagine nyo lang po, nasakay kayo ng kabayo, tapos maglalakbay po kayo by land mula po Cavite City hanggang Davao City. Ganon po kalayo yung binahe ni Nehemiah papunta po sa Jerusalem pabalik. Approximately mga 3 months po yan na travel by land. Via horse. Wala pa pong Uber nun. Wala pa rin pong eroplano. Ano po? Kabayo ang gamit po nila. 3 months. And in our own little ways, no, as much as merong grand sacrifices na ginawa si Nehemiah, but for us who are students and for Filipinos like us in our modern times today, in our little ways, we can make meaningful sacrifice for our country. By what po? Una po, by giving our time. Spending our time being informed and being engaged with the things happening in our nation and spending time in prayer for our nation. Pangalawa po, education. Aim educating oneself with skills that would help in developing our nation. Pwedeng trade skills, pwedeng management skills, entrepreneurial skills, na tingin ko po, nagagawa pong mabuti ng Cavite National High School. You're taking part po in building this nation, in developing our country. As ako po, isang produkto ng Cavite National High School, I would argue na it is true that Cavite National High School is doing its part in building this nation. No? And para sa mga kabataan at magulang po na narinig today, it is true with you. No? If you desire and aim to build our country and the next generation. Yan. So in connection po dun sa sacrifice, ito po yung last natin for today. No? What we can meaningfully contribute to our nation is to act for our nation or to take action. No? Pagkatapos po ng biyahe na 3 months, pagdating po ni Nehemiah sa Jerusalem, ang una niya pong agad ginawa is i-check yung mga walls na nasira. So sabi po, then I said to them, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins, with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer suffer derision. So Nehemiah po went to Jerusalem, surveyed the land. No? Tapos sinabi niya po dun sa mga tao na nasa Jerusalem, tara na, let's rebuild the wall. Ganun po siya nag-take ng action. Ano po yung mga ginawa niya?
No? Una po, he led the people. Gumawa po siya ng strategy para ma-build yung wall. So imagine niyo po yung wall pabilog. Kunyari po, kung kayo po ay nakarating na ng Intramuros. Sa Intramuros, di ba po sila ay walled city? No? Imagine po lahat ng walls sira. Wasak-wasak. Ang ginawa mong strategy ni Nehemiah, kung ang bahay mo nakatapat sa wall na to, yun yung gagawin mo. Kasi kulang po sila ng human resource. Kasi nga po, ilan lang sila nakabalik. So kapag ang bahay mo nakatapat dito sa wall na to, yung area ng wall na yan, ikaw yung responsible na gumawa niyan. And kasabay din po nun, he completed the wall. So imagine niyo po yun, no? Bukod po sa pagre-rebuild ng wall, isa po sa hinarap na problema ni Nehemiah is yung threat of outside nations. Sa labas po ng Jerusalem, merong mga nagtangka po na atakihin ang Jerusalem while they were rebuilding. So ang ginawa po nila na strategy, yung isang kamay ng builder, meron siyang hawak na martilyo, yung kabilang kamay may hawak na spear. So they're ready to build and to defend. No? Kaya ganun po yung strategy at naging successful sila doon by God's grace. And in record time, natapos po nila yung wall sa loob ng 52 days. Sa laki po nun. Natapos nila ng 52 days. Tayo po pag may ginagawang kalsada, inaabot po ng ilang buwan. Minsan taon na rin po hindi pa gawa. Na sila po nagawa nila in 52 days yung walls. Natapos po yung pader noong ika-25 na araw ng ika-6 na buwan ng Elul. No? 52 days po yan sa Nehemiah chapter 6. So after rebuilding the wall, ano po yung ginawa po niya to build his nation? He created government reforms. Kasi nga po pagbalik nila, wasak-wasak po yung nation. Wala pong mga leaders. So he established leadership doon po sa bayan po ng Israel. And last but most importantly, ito po yung pinaka-highlight. He brought back worship and having God as the center of their worship. In spiritual sense, everything that had happened to Israel boils down to what had happened to them and God. Yung kanila pong pagkakaroon ng sin against the Lord was the main reason of why they are in ruins. Kaya po, isa sa pinakamahalagang aspeto na ibinalik po ni Nehemiah in his time of rebuilding his nation is to bring back that relationship between God and His people. Reconciliation. So grabe naman, no? Napaka-grand nung ginawa ni Nehemiah by God's grace. Para naman yung mga kabataan today. No? How or what can you do to act for our country or for our nation? Para sa mga kabataan today, naalala niyo pa ba yung Panatang Makabayan? Do you still recite it? No? Alam ko parang ni-revise na ata yan. May revised version na po ng Panatang Makabayan. Doon sa Panatang Makabayan, makikita niyo yung meaningful contribution that you can do right now. Ano po yun? Kung kayo po inaalala niyo pa po, samahan niyo po ako. Ano po? Yan, Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdadasal o nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. I think this is still true today. No? As much as I am serving the Lord in this capacity, I am a Filipino. No? And dito po ako nilagay ng Panginoon sa lahi na ito. As much as you are also. Para sa mga kabataan na pag-asa ng bayan na sinabi ni Rizal, it is still true, it's not cliche. You are the future of this nation. And for it to become resilient, no, na manatiling matatag ang kinabukasan ng bagong Pilipinas, mahalaga yung 4 na bagay na pag-usapan natin today. That our meaningful contributions to this nation is one, to care for it, to pray for it, and to sacrifice for it, and lastly, to do something, to act for the future of this nation. Let that sink in
Filipinos. And I believe na yung ruined nation ng Israel represents also you and me in a spiritual sense as sinners because we all sin against God. It's our same situation. What Nehemiah did for the nation po of Israel represents what Jesus Christ has done for sinners like you and me. Na out of His great care and love for us, bumababo siya dito sa lupa at iniwan yung marangyang buhay sa langit upang ano po, tapakan yung lupang tinatapakan niyo po today. Mabuhay yung buhay na ipinamuhay mo rin ngayon. Hina-experience po niyang magutom, mauhaw, ibetray ng kaibigan, and He willingly faced death on our behalf as payment for our sins. Para saan po? For us to be reconciled to God. For us to be forgiven and be justified of our sins and be brought back to the Father. At ang panawagan po sa atin ay ang pagsisihan po natin yung ating mga kasalanan. Talikuran po yung buhay ng makasalanan. At ilagay po yung buo nating pananampalataya po tanging kay Jesus. For He is the only way, the truth, and the life. At dahil walang sino man po sa atin, ikaw at ako, ang may kakayahan na iligtas po ang ating mga sarili. But it is only possible through Christ alone. Hindi ko po alam, para sa mga kabataan today, I don't know your dreams and aspirations for the future. Some of you may have your own goals already, and some of you may be exploring pa rin, or in the exploratory stage. You're probably wondering how you can contribute to the resilient future of your country. But let me end you with this. Para makamit natin ang matatag na kinabukasan para po sa ating bayan, magiging posible lamang po ito kung tayo po ay may pamumuhay ng may pagsuko at pagpapasakop kay Jesus na tanging Diyos at tagapagligtas. Let us pray. Lord, we thank you for reminding us of how loving and how great God you are. Thank you for helping Nehemiah and the nation of Israel to be reconciled back to you. Thank you, Lord, for reminding us that we are not far from you. We lift our nation to you, O Lord. Itinataas ko rin, Panginoon, ang bawat mangangaral, bawat magulang, bawat guro at mga administrator ng Cavite National High School, Lord, sa iyo. Gabayan mo sila at bigyan ng wisdom at strength sa lahat ng nais mo para sa kanilang buhay at sa kanilang role to play for this nation. For the plans that you have for them, for the future of this nation. Lord, we lift this country to you. If we are straying far from you, Lord, help us to go back sa nais mo para sa bayang ito. As you have shown at the cross, Lord, it is possible through Christ and Christ alone. Help us, Lord, for we know that apart from you, we can do nothing. And may your name be glorified today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po para sa mapusong mensahe na punong-puno ng aral at inspirasyon at sa aking kaibigan din, Pastor John Brian P. Peña, Florida. Sa dakong ito po ng ating palatuntunan upang ipahayag ang ating taos-pusong pagkilala at pasasalamat sa ating panauhing tagapagsalita sa umagang ito na nagbahagi ng inspirasyon at papuri, akin pong tinatawagan ng ating butihing Administrative Officer 4, Binibining Bernadette G. Dangaran, at ulong guro ng ESP at SPA Ginang Daisy B. Bautista upang igawad ang plake ng pagkilala para kay Pastor John Brian P. Peña, Florida. At upang basahin naman ang nilalaman ng plake ng pagkilala, muli ko pong tinatawagan ng ulong guro ng TLE Home Economics at Special Education Ginang Marisa M. Esteban. Palakpakan po natin siya. Plake ng pagkilala ay pinagkakaloob kay Pastor John Brian P. Peña, Florida para sa kanyang ibinahaging oras, talento at kaalaman bilang panauhing tagapagsalita sa Pasasalamat 2024 ng paralang ito na may temang Kabataang Pilipino para sa matatag
na kinabukasan ng bagong Pilipinas noong Mayo 27, 2024 sa lungsod ng Cavite. Ipinagkakaloob ngayong Mayo 27, 2024 sa lungsod ng Cavite. Muli, ang aming taus-pusong pasasalamat, Brother John Brian P. Peña, Florida. Isang masigabong palakpakan po muli para kay Brother JB. Tanda ng kababaang loob at pagiging mapagpuri ang pagkilala at pasasalamat sa mga taong naging daan at bahagi upang makamit ang mga tagumpay at pagpapalang ating tinatamasa. Sa natatanging araw na ito ng pasasalamat, nagkaroon tayo ng pagkakataong mabigyang pugay at maparangalan ang mga taong nagbahagi at tumulong sa atin. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, ating maririnig ang mga pasasalamat at patotoo ng mga pangunahing individual na kumakatawan sa bahagi ng ating paaralan, ang mga mag-aaral, mga guro at mga magulang. Upang ibahagi ang kanyang pasasalamat at patotoo, pakinggan natin ang mensahe ng isang mag-aaral mula sa Baitang 10, Pangkat Alexandrite, Kate Celine Titan. Palakpakan po natin siya. Hello? Ito'y aking sisimulan sa isang simple at maikling pagbati. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Kate Celine Titan, tumatayo sa inyong harapan bilang isang anak, estudyante at mag-aaral. Ngayong araw, nais kong ihatid ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumatayong haligi ng pambansang mataas na paaralan ng Cavite, na siyang nagsumikap upang masiguro ang kalidad at kagandahan ng edukasyon ng ating paaralan. Karapat-dapat lamang na kayo'y mabigyan ng aming pasasalamat. Sa aming mga guro, punong guro at ulo ng bawat departamento at iba pang tagapamahala ng eskwelahan, handog namin sa inyo ang pasasalamat at pagbating ito. Bukod pa rito, nais ko ring ipabatid ang aking pagpapasalamat sa mga magulang ng bawat estudyante. Mga magulang na siyang walang sawang sumusuporta at nag-aalaga sa kani-kanilang mga anak. Mga magulang na siyang laging nandiyan upang ipagtanggol ang kanilang anak. Kayo po ang aming rason sa bawat aksyon na aming gagawin. Lahat po ng ito ay para sa inyo. Hindi namin mararating ito kung wala kayo. Nais ko ring pasalamatan ng ating Diyos Ama, di lamang sa paggabay sa atin sa araw-araw, bagkus ay para rin sa mga biyayang kanyang mga inihandog sa atin. Nais kong magbigay pasasalamat sa karunungan at talinong kanyang hatid sa bawat estudyante ng paaralang ito. Diyos Ama, maraming salamat sa iyo. At panghuli, para sa aking kapwa mag-aaral, ako rin ay isang estudyante. Batid ko ang hirap na kaakibat nito. Sa bawat araw na lilipas at sa bawat gabi na ang diwa'y mananatiling gising matapos lamang ang mga gawaing nakatadda. Narito pa rin tayo at sama-samang nagtatagumpay. Ako, bilang estudyante, nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagsisikap, pagkakaibigan at pagpupursige. Humahanga ako sa inyong determinasyon at nagpapasalamat akong nagkaroon ako ng karangalang kayo'y makasama sa taong ito. Ako, bilang estudyante, tunay kayong ipinagmamalaki. Maraming salamat po, Tibay, Cavite High. Maraming salamat, Kate.
Ngayon atin naman pakinggan ang mensahe mula sa isang magulang na kumakatawan sa kanyang mga kapwa magulang na hindi mapapasubalian ang natatanging ampag sa tagumpay ng kanilang mga anak at maging ng paaralan. Palakpakan po natin Ginang Cherish T. Suarez. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay puno ng kagalakan, pagmamalaki at kaunting pagnilay-nilay. Habang ako ay nakita bilang isang magulang, ako'y punong-puno ng emosyon, hindi lamang dahil sa inyong mga nagawa, mga natapos, kundi dahil sa kahangang-hangang paglalakbay na nagdala sa inyo sa sandaling ito. Ang inyong pagtatapos ay patunay ng sipag, determinasyon at katatagan. Humarap kayo sa hamon at sinunggaban ng oportunidad, hindi lamang maging lumago ang iyong kaalaman, kundi na din ang pagkatao. Bilang isang magulang, nasaksihan namin ng inyong paglaki mula sa isang mausisang bata hanggang sa kahangahangang kabataan. Ipinagdiwang namin ang inyong tagumpay, maliit man o malaki, at lagi kaming nandito upang suportahan kayo sa mga pagsubok na inyong hinarap. Ang edukasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit ang inyong diwa, pagkamalikhain at malasakit ang tunay na maghuhubog sa mundo. Ngayon, humakbang kayo patungo sa isang kinabukasan na kayo ang lilikha. At habang ang mundo ay maaaring hindi tiyak at nakakatakot, alamin ninyo na dala ninyo ang pundasyon ng pagmamahal, suporta at karunungan na sinikap na ipunla sa inyo ng inyong pamilya. Ngayong tapos na kayo sa junior high at patungo sa bagong pakikipagsapalaran ng senior high at kolehiyo, alalahanin ninyo ang pagpapahalaga na hinabi sa inyong mga puso. Yakapin ang pagbabago ng may kasiglahan, harapin ang mga hamon ng may mga ngiti, at palaging magsikap na gumawa ng positibong pagkakaiba. Alalahanin ninyo ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa inyong mga nakamit, kundi sa kung paano kayo nakatulong sa iba. Sa mga guro at tagapayo, maraming salamat sa paggabay sa aming mga anak, sa pag-inspire sa kanila na mag-isip ng kritikal, mangarap ng malalim at maniwala sa kanilang mga sarili. Ang inyong dedikasyon ang naging bahagi sa kanilang pag-unlad at para dito, kami ay lubos na nagpapasalamat. Sa aking kapwa magulang, ito ay ating araw. Ito ang araw ng pagbabalik tanaw ng mga taon ng pagmamahal at pag-aaruga. Mga gabing walang tulog at pagising ng maaga. Mga sakripisyo at kaligayahan. Pinanday natin ang ating mga anak ng may pag-asa at pananampalataya. At ngayon, ipagdiwang natin ang kanilang pagtatapos. Sa mga nagtapos, thank you po. Sa mga nagtapos, dala ninyo ang aming paniniwala. Tandaan ninyo na palagi kaming narito, sumusuporta, handang tulungan kayo sa inyong susunod na mga hakbang. May kakayahan kayong gumawa ng pagbabago, manguna ng may kabutihan, lumikha ng isang kinabukasang maliwanag at puno ng pag-asa.
Muli, maraming salamat po sa inyo. Maligayang Bati Batch 2024. Maraming salamat po sa tagos sa pusong mensahe, Ginang Suarez. Tayo po ay magpatuloy sa ating palatuntunan bilang huling magbabahagi ng kanyang pasasalamat at pagpapatotoo, nakakatawan sa hanay ng mga gurong katulad ko. Pasalubungan po natin ng mainit na palakpakan, Binibining Jamie E. Norris, Daloguro Isa, guro sa STEM at YUMS 11 Subject Group Head ng Senior High School. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mayroong 5 grupo ang nais kong pasalamatan at bigyan kayo ng patotoo. Una sa lahat ay ang mga mag-aaral. Sa loob ng 10 buwan, hinarap nila ang mga pagsubok, mga solusyon at mga hamon. Sa kabila ng kanilang mga murang edad ay nagawa nila dahil sa mga tao na kapaligid sa kanila at dahil din sa Panginoon. Isang malaking biyaya na tayo ay marami mga mag-aaral dahil malaki ang tiwala nila sa Cavite National High School. Ngunit sa kabila ng biyayang ito ay aming hinarap din ang mga kakulangan sa classroom, ang paminsan-minsang pagkawala ng kuryente at higit sa lahat ang pagkaranas natin ng matinding init dahil sa El Nino sa loob ng 2 buwan. Nagkaroon ng problema sa pagpasok at aminin na natin, nagkaroon din ng blanko sa pag-aaral sa mga bata. Sa kabila nito, nagkaroon din ng mga solusyon. Nagkaroon tayo ng alternative room assignments upang matugunan ang pagtuturo para sa mga batang ito. Ang pagkakaroon ng blended learning or modular approach ng pagtuturo sa mga bata. At ang malimit na pakikipag-ugnayan natin sa mga estudyante at sa mga magulang nila upang masiguro na ang kalidad ng edukasyon ay patuloy na kanilang natatanggap. Sa bawat hamon ng buhay na kanilang hinarap sa loob ng 10 buwan, ang mga bata na nais mag-aral ay nagkaroon din ng problema sa pagpasok dahil kulang ang kanilang pondo, wala silang baon at mahal ang mga bilihin. Kinakailangan nilang magtrabaho o kaya ay tulungan ang kanilang mga magulang upang sila ay mabuhay ng maayos at marangal. Kinakailangan din bigyan sila ng motivation upang magpatuloy sa pag-aaral. Kaya pinasasalamatan ko po itong natitirang 4 na mga tao na tumulong sa mga mag-aaral upang sila ay magpatuloy at maniwala na mayroon pang mas magandang buhay para sa kanila. Kaya pinasasalamatan din natin ang mga mag-aaral na sa kanilang mga pagsisikap ay nagawa nilang buuin ang kanilang mga pangarap at magpatuloy sa kabila ng lahat ng mga ito dahil hindi nagpapabaya ang Panginoon. Ang pangalawang nais kong pasalamatan ay ang mga magulang. Maraming salamat sa inyo dahil sa patuloy na pag-encourage at pag-motivate sa inyong mga anak sa kabila na inyong maraming sakripisyo at sa kabila ng mga bagay na kailangang harapin dahil sa inyong pagmamahal ay nagawa ninyo para sa mga batang ito na upang sila makapag-aral at mabuo ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga kinabukasan. Nais ko rin pasalamatan ang ating school administrators. Nakita namin kung paano nila ginawa ang lahat upang sa kabila ng mga biglaang pagbabago ay nagawa ng paraan ng programa para sa mga bata upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at ang kanilang gawain, hindi lamang pang-akademika kundi pati rin sa ibang bahagi ng mga skills na kailangan nilang matutunan para sa buhay. Nais ko rin pasalamatan ang ating mga stakeholders, ang ating mga partners, mga kumpanya, mga organisasyon ng gobyerno at mga pribadong sektor na tumutulong upang hasain ang kanilang mga kaalaman upang sila ay maging mabuting mamamayan sa kinabukasan. At higit sa lahat, ang ating Panginoon na hindi tayo pinababayaan. Una sa lahat, kung hindi dahil sa Kanya, wala tayo. At ang lahat ng grasya at pag-ibig ay nagmumula sa Kanya.
Ika nga ni Teresa de Avila, nada deturbe, let nothing disturb you. Ang sabi ni Pio of Pietrelcina, pray, hope, and do not worry. As sa Matthew 28:30, lagi natin tatandaan, behold, I am with you always, even unto the end of the age. At dahil dito, walang ibang sasambitin ng ating puso, kundi ang buong pusong pasasalamat. Sa Psalm 118, give thanks to the Lord for He is good, for His love endures forever. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ma'am Norris. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mensahe ng pasasalamat at pagpapatotoo. Nawa tumatak sa ating mga diwa at isipan ang halaga ng pagbabalik tanaw at pagpapasalamat bilang tanda na rin ng ating kababaang loob. Ipaalala natin sa ating mga sarili ang kabutihang ito at isabuhay o ilapat sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Nang sa gayon ay maging susi ito upang makamit ang matatag na kinabukasan ng isang bagong Pilipinas. Sa yugtong ito, para pangunahan po tayo sa pangwakas na panalangin, narito pong muli ang ating tagapagsalita sa umagang ito, Pastor John Brian Peña Florida. Sige po, inaanyahan ko lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong gabay sa nakaraang taon. Salamat, Panginoon, for giving these students time of learning, and as they embark on their new journey, I pray, Lord, for your guidance to be upon them. And may you continue to bless them and keep them, make your face shine upon them, and be gracious to them always. And I pray also, Lord, sa mga guro at administrators na naririto, ang panalangin ko, Panginoon, ay panatilihin mo silang malakas at matatag sa bawat hamon ng buhay at sa kanilang parte sa pagbubuo ng bayang ito na itinalaga mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya ngayong umagang ito. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong paggabay sa aming pag-uwi. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan para sa pampinit na pananalita. Narito ang butihing Daluguro 2 at kasalukuyang officer in charge sa tanggapan ng ikalawa o kahaliling punong guro ng Senior High School. Walang iba, palakpakan po natin, Ginang Jelina J. Rosca. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang pasasalamat na ito ay sumisimbolo ng katatagan ng mga namumuno, guro, kawani at mag-aaral ng Cavite National High School, kaagapay ang mga magulang at mga stakeholders ng ating paaralan. Nasa kabila ng iba't ibang hamon na ating nararanasan, ay tunay na pagtatagumpayan natin ang lahat ng ito sa gabay ng ating may kapal. Buong pusong pasasalamat sa lahat at maluwalhati nating na isakatuparan ang programang ito sa tulong at gabay ng mga namumuno sa paaralan at mga technical working group. Patuloy nating isapuso ang sigaw ng kagawaran ng edukasyon, bansang makabata, batang makabansa. Muli, ang pagbati na isang magandang umaga. Maraming salamat po, Ginang Rosca. Muli, isang taos-pusong pasasalamat para sa lahat ng naging bahagi ng programang ito at lalo na sa mga taong katuwang natin sa pagkamit sa ating mga tagumpay. Ako pong muli si Ginoong Mark Vincent Miliona, ang naging guro ng palatuntunan sa umagang ito na nag-iiwan ng mensaheng ang pagpapasalamat ay pag-uugali na nagpapasigla at nagpapadakila. Mas masaya ang mga tao na may pasasalamat sa kanilang mga puso. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat.
Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ikaw ang nagkatulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo,